Good morning. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 18 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ang Bagong Tipan. Basahin muna natin yung pinakabungad guys. Pakisabayan ako ng basa. Ang Bagong Tipan. Ang Bagong Tipan ay binubuo ng 27 aklat na isinulat, tinipon at inilathala sa loob lamang ng halos wala pang 100 taon, panahon na kung saan ang unang iglesia ay naitatag at lumaganap sa halos bawat lugar na nasasakupan ng Imperyong Romano. Para sa mga Kristiyano, ang Bagong Tipan ay may natatanging kaugnayan sa Lumang Tipan. Ang mga aklat sa Bibliang Hebreo ay tinatanggap at ginagalang bilang isang napakahalagang bahagi ng Biblia, kung kaya't ang kasaysayang Hudyo ay nagiging kasaysayang Kristiyano rin. Ayan guys, lagi kong sinasabi sa inyo, nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa na rin tayo ng kanilang history. Okay, ulitin ko lang, kung kaya't ang kasaysayang Hudyo ay nagiging kasaysayang Kristiyano rin. Dahilan ito sa paniniwalang ang mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay hindi maihihiwalay sa naunang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Patunay dito ay ang madalas na pagbanggit ng mga talata sa Lumang Tipan at ang maliwanag na pag-angking ang mga ito'y natupad sa buhay, gawa at turo ni Hesukristo. Mula sa Lumang Tipan, ang mga unang Kristiyano ay gumamit ng mga ideya at konsepto kung saan maituturo nila ang tungkol kay Hesukristo. Natagpuan nila ang plano ng Diyos para sa sanlibutan at ang planong ito'y nagkaroon ng katuparan kay Jesus na taga Nazaret. Ang halos lahat ng aklat sa Bagong Tipan ay inaisulat sa isang uri ng wikang Grego na tinatawag na Koine, tapos open close parenthesis niya guys, open parenthesis karaniwan and then close parenthesis. Nangangahulugang higit na maraming tao ang nakakaunawa sa mga aklat na ito sapagkat ang mga salita at pangungusap nito'y nakasulat sa karaniwan o pang-araw-araw na gamit. Ang 27 aklat ng Bagong Tipan ay maaring hatiin sa iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang taglay na katangiang pampanitikan. Ang mga ebanghelyo o magandang balita, kasaysayan ng unang iglesia, mga sulat ni Pablo, mga sulat pangkalahatan at pahayag. Walang matatagpo ang panitikan na isinulat ni Jesus. Ang mga impormasyon tungkol sa kanyang buhay, gawa at aral ay matatagpuan lamang sa mga aklat na isinulat ng kanyang mga tagasunod. Ang mga aklat na ito ay tinatawag na ebanghelyo o magandang balita, mga aklat na nagsimula sa mga kwento ni Jesus at tungkol kay Jesus. Ang grupo ng mga aklat na ito ay binubuo ng magandang balita ayon kina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Isinulat ang mga aklat na ito upang ang mambabasa ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Juan chapter 20 verse 31. Isinalaysay ng aklat na mga gawa ng mga apostol ang kasaysayan at mga paniniwala ng mga unang tagasunod ni Hesukristo. Binibigyan din nito ang umpisa, paglago at ang paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano mula sa Jerusalem sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Gawa chapter 1 verse 8. Ang mga sulat o liham sa Bagong Tipan ay sinulat ng mga kinikilalang pinuno at guro ng unang iglesia para sa mga simbahan at individual na naglalayong magbigay ng karagdagang katuruan tungkol sa pananampalatayang Kristiyano at upang iwasto ang ilang maling katuruan at ang hindi maayos na pananambahan. 13 ang kinikilalang sulat ni Pablo, Roma, Philemon. Ibig sabihin, Roma hanggang Philemon guys. At 9 naman ang mga sulat pangkalahatan. Hebro, pahayag. Ibig sabihin naman, Hebreo hanggang pahayag.
Ang aklat ng pahayag ay may natatanging katangian bilang isang panitikan at ang tawag dito ay apokaliptik. Ito ay isinulat para sa mga mananampalatayang dumaranas ng matinding pagsubok at may layuning magbigay ng pag-asa na bagamat ang mga Kristiyano ay nasa isang pakikipagbaka laban sa kasamaan, sa bandang huli ay magtatagumpay ang mabuti laban sa masama. Sa kabuuan, ang layunin ng mga aklat ng bagong tipan ay upang maituro at maipasa sa susunod na Sa kabuuan, ang layunin ng mga aklat ng bagong tipan ay upang maituro at maipasa sa susunod na salinlahi ang isang dalisay at tunay na pananampalatayang Kristiyano upang mapalakas ang loob ng mga mananampalatayang nakakaranas ng maraming pagsubok, upang ayusin at bigyang solusyon ang pagkakabahagi at hindi pagkakaunawaan ng mga kaanib ng Iglesia, upang ipangaral sa iba ang pananampalatayang Kristiyano, at upang pabulaanan at iwasto ang mga maling katuruan tungkol kay Hesus at sa pananampalatayang kanyang itinatag, Hanggang sa ating kapanahonan, ang mga layuning ito ay tinutupad ng bagong tipan. Ang magandang balita ayon kay Mateo. Panimula. Pakisabayan ako guys para pareho tayong matuto dito kasi at least kayo mismo ang magbasa. Dahil ako rin nagdidepende lang din ako sa nababasa ko kaya nga ako nagko-comment minsan, di ba? Kasi sa generation natin ngayon, ito kasi isinulat panahon pa noong katulad nito, panahon pa ni Kristo. Kaya nga yung talambuhay niya ang naisulat, 'di ba? Yung kanyang kung paano yung buhay ni Kristo dito sa mundo. 'Yun ang naisulat dito sa Bagong Tipan. Okay. Ang magandang balita ayon kay Mateo. Panimula. Ang magandang balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Hesus ang katuparan ng ipinangakong pagliligtas ng Diyos sa mga aklat ng Lumang Tipan. Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming talatang hango sa Lumang Tipan, binigyang diin ng sumulat ng aklat na ito na si Hesus na taga Nazareth ang hinihintay ng manunubos ng bansang Israel, ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit kahit na si Hesus ay isinilang at namuhay sa lupain ng mga Hudyo, ang magandang balitang ito ay hindi lamang para sa kanila kundi para sa lahat ng tao. Maingat na inilalahad sa aklat ni Mateo ang mga pangyayaring sa buhay ni Hesus, ang pagsilang, ang pagbautismo, at ang pagtukso sa kanya, ang kanyang pangaral, pagtuturo at pagpapagaling ng mga tao sa Galilea at sa iba pang mga lugar. Inilalahad din dito ang paglalakbay ni Hesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito ay nagtatapos sa kanyang pagkapako sa krus, muling pagkabuhay at pagsusugo sa kanyang mga alagad. Sa aklat na ito, si Hesus ay ipinakilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos. Tingnan nyo ang description nila kay Jesus Christ ha. Sa aklat na ito, si Hesus ay ipinakilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at mangaral tungkol sa kaharian ng langit. Ang mahahalagang turo ni Hesus na nilalaman ng aklat na ito ay nahahati sa 5 pangkat. Una, ang sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan at kahihinatnan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos, Kabanata 5 hanggang 7. Number 2, mga tagubilin sa 12 alagad tungkol sa kanilang mga dapat gawin, Kabanata 10. Number 3, mga talinghaga ukol sa paghahari ng Diyos, Kabanata 13. Number 4, mga turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad, Kabanata 18. At number 5, mga turo tungkol sa
mga turo tungkol sa magiging wakas ng kasalukuyang panahon at sa nalalapit na paghahari ng Diyos, Kabanata 24-25. Pinapaniwalaang isinulat ni Mateo ang aklat na ito unang-una para sa mga Hudyo upang sila'y sumampalataya na si Hesukristo ang katugunan ng matagal na nilang hinihintay na pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Nilalaman, talaan ng angkan at kapanganakan ni Hesukristo, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 23, ang paglilingkod ni Juan na tagapagbautismo, chapter 3 verse 1 to 12, verse 1 to verse 12, ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus, chapter 3 verse 13 to chapter 4 verse 11, ang paglilingkod ni Jesus sa Galilea, chapter 4 verse 12 to chapter 18 verse 35, mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, chapter 19 verse 1 to chapter 20 verse 34, ang huling linggo bago namatay si Jesus, chapter 21 verse 1 to chapter 27 verse 66, ang muling pagkabuhay sa mga pagpapakita ng Panginoong Hesus, chapter 28 verse 1 to 20. Inaano lang dito guys, yung kapanganakan niya, tapos nung lumaki na siya, parang hindi, wala talaga rito yung kung paano magiging teenager si Jesus. Dito pa lang sa nilalaman. Kasi malaki na tong nabautismohan siya eh. Yung kapanganakan niya, yung baby pa si Jesus. Tapos yung paglilingkod ni Juan tagapagbautismo, tapos si Jesus tinukso, malaki na rin siya dito. Tapos paglilingkod Jesus sa Galilee, malaki na rin siya dito. So, nung baby lang siya, tapos yung teenager siya, wala dito yung teenager siya. Okay, talaan ng mga ninuno ni Hesukristo. Basahin lang natin yung chapter 1 guys. Talaan ng mga ninuno ni Hesukristo. Mateo chapter 1 verse 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Verse 2 to 6, mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid Judah, Fares at Zara na mga anak ni Judah kay Tamar, Isrom na anak ni Fares, Aram, Aminadab na Ason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Verse 2:6a pala yun. So ito naman 2:6b to 11. Verse 2:6b to 11, mula sa kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay Ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David, sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Uzias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amos, Josias, Jeconias, at ang mga kapatid nito. Guys, pag family tree na ang pag-uusapan, medyo hirap ako basta alam ko lang hanggang alam ko lang yung apo lang. Yung apo nga sa tuhod, minsan hindi ko nakabisado mga ganyan. Okay. Verse 12 to 16. Verse 12 to 16. At pagkatapos na sila ay maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Elazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Verse 17, sa makatuwid may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Isinilang si Hesukristo.
Mateo chapter 1 verse 18, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19, subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Okay. Matthew chapter 1 verse 24, nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Matthew chapter 1 verse 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Bukas na itong chapter 2 guys, ang pagdalaw kay Jesus. Bye everyone, God bless.